Ipinapakita ng Philippine Army ang tumitinding interes sa posibilidad ng pagkuha ng ilang Bell AH-1S Cobra attack helicopters na nakatakdang i-retire ng Japan Ground Self-Defense Force JGSDF. Ayon sa mga impormante sa sektor ng depensa, maaaring mas mabilis itong maisakatuparan kaysa sa inaasahan ng marami, lalo na't mas nagiging malalim ang kooperasyong pangseguridad at depensa ng Pilipinas at Japan itong mga nakaraang taon. Bagamat itinuturing na may edad na ang AAH-1S Cobra, may ilang malinaw na bentahe ang fleet ng Japan kumpara sa ibang bersyon. Hindi tulad ng mga lumang modelong gawa sa Amerika noong dekada 70, ang mga unit ng Japan ay ginawa ng Fuji Heavy Industries sa ilalim ng lisensya mula 1,984 hanggang 2,000. Dahil dito, mas bata ang ilang airframes at mas maaasahan pa kaysa sa iba pang Cobra na ginagamit ng ibang bansa. Para sa hukbong katihan ng Pilipinas, napakahalaga ng usaping ito. Bagamat nakatanggap na ng ilang Cobra helicopters ang Philippine Air Force mula Israel, mga lumang airframes na inayos sa AH-1F CEFA standard, mas malaki ang potensyal ng mas bata at mas advanced na mga helicopter mula Japan. Ang pagkakaroon ng fleet ng AH-1S/F class ay magbibigay ng malaking pag-angat sa kakayahan ng Army Aviation Regiment na magsagawa ng dedikadong close air support sa mga tropa sa lupa, bagay na kritikal para sa counterinsurgency at territorial defense. Ang kagustuhan ng Japan na maglipat ng gamit pandepensa sa Pilipinas ay bahagi ng mas malawak na estratehiyang panrehiyon ng Tokyo. Sa harap ng lumalalang tensyon sa Indo-Pasipiko, patuloy na pinalalakas ng Japan ang ugnayan sa Maynila, hindi lang sa pagbibigay ng kagamitan kundi pati na rin sa pagsasanay at koordinasyong estratehiko. Kung matutuloy ang paglipat ng mga Cobra, ito ay magiging panibagong hakbang sa tumitibay na alyansa ng dalawang bansa. Gayunman, may ilang hamon na kakaharapin ang Philippine Army. Kailangan ng pondo hindi lamang para sa mismong pagbili, kundi pati na rin para sa pagsustento sa operasyon ng mga helicopter, kasama ang supply spare parts, pagsasanay ng mga piloto, at pagpapanatili ng teknikal na tauhan. Dagdag pa rito, kailangan ding masigurong maayos na maihahalo ang mga ito sa kasalukuyang command structure at magiging interoperable sa assets ng Philippine Air Force. Dagdag pa rito, sumailalim sa serye ng modernisasyon ang mga AH-1S Cobra ng Japan. Ang mga huling batch mula dekada 70 ay tinaguri ang may Step 3 upgrade na halos kapantay ng AH-1F variant. Kabilang sa mga pagbabago ang mas modernong avionics, mas mahusay na weapon systems, night fighting capability, at mas mataas na survivability. Kaya't nananatiling epektibo ang mga ito para sa close air support at anti-armor missions kahit sa makabagong larangan ng digmaan. Sa kabila ng mga hamong ito, nakikita ang option ng Japanese AAH-1S Cobra bilang practical at cost-effective. Hindi tulad ng mas mahal at mas matagal dumating na alternatibo gaya ng T-129 attack ng Turkey o ng AH-1Z Viper ng Estados Unidos. Ang mga Cobra ng Japan ay maaaring magsilbing mabilis na solusyon para palakasin ang combat aviation ng Army habang naghihintay ng mas modernong platforms. Sa pangmatagalan, maaaring magsilbing stepping stone ang mga helicopter na ito. Magbibigay sila ng pagkakataon sa Philippine Army na makabuo ng karanasan sa paggamit ng dedikadong attack helicopters at magiging pundasyon para sa paglipat sa mas makabagong aircraft sa hinaharap. Sa ilalim ng patuloy na AFP Modernization Program, ang Japanese Cobra ay maaaring magsilbing tulay sa pagitan ng kasalukuyang pangangailangan at mga susunod na henerasyong teknolohiya. Kung maisa sa katuparan, hindi lamang ito dagdag na firepower para sa Pilipinas. Magpapadala rin ito ng malinaw na mensahe sa rehiyon na sa pamamagitan ng kooperasyon at pagbabahagi ng resources ng mga bansang may parehong layunin,
maaaring mapunan ang kakulangan sa kakayahang depensa. Para sa Pilipinas, ang Cobra helicopters ay maaaring magsilbing hudyat ng bagong yugto sa modernisasyon. Isang balanse ng pagiging praktikal, pakikipag-alyansa at pangmatagalang plano para sa pambansang seguridad.